Hindi ako taga-kapis, kaya nung inalok ako ng trabaho doon, hindi ako nagdalawang isip. Simpleng kontrata lang daw, 3 buwan sa isang liblib na baryo para mag-ayos ng lumang ancestral house na balak gawing transient home. Malayo sa syudad, tahimik, sariwa ang hangin. Kailangan ko rin ng pera. Ang hindi sinabi sa akin ng nag-alok ng trabaho ay ito. May isang lugar sa baryo na hindi dapat ginagalaw. At kahit raw isang beses mo lang ito gambalain, may kapalit. Dumating ako sa baryo ng San Isidro bandang hapon. Maliit lang. Ilang dosenang bahay na gawa sa kahoy at yero. Palibot ang palayan. At sa gitna, isang malawak na bakanteng lupa. Doon ko unang nakita ang punso. Hindi ito basta buntot ng lupa. Perpekto ang hugis, bilog, at kakaiba siya. Walang damo. Sa gitna ng tag-ulan, lahat ng paligid ay luntian. Pero ang punso, kayumanggi, hubad, parang may humihinga sa ilalim. Huwag mo tititigan niya ng matagal. Napalingon ako. Isang matandang babae ang nakatayo sa tabi ko. Maliit, kuba, may hawak na bayong. Masasaktan ka, dagdag pa niya. Ngumiti ako at tinanong siya, "Punso po ba yan?" Tumango siya. Tahanan. Hindi na siya nagdagdag. Pagdating ko sa bahay na tutuluyan ko, agad akong sinalubong ng katahimikan. Walang aso, walang manok. Tahimik kahit hapon pa lang. Ang may-ari ng bahay, si Mang Efren, ang nagbigay ng huling bilin. "Pwede kang maglakad kahit saan. Basta isang lugar lang ang bawal," sabi niya. Hindi na niya kailangan pang banggitin. "Yung punso?" Sagot ko. Tumango siya. "Lalo na sa gabi," sabi pa niya. Unang gabi ko sa San Isidro, hirap ako makatulog. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa kawalan nito. Parang may kulang. Bandang 11:00, may narinig akong tunog sa labas. Parang may nagwawalis. Sumilip ako sa bintana. Wala naman tao. Pero may marka sa lupa. Parang bagong linis. Paikot, palibot sa punso. Kinabukasan, tinanong ko ang mga kapitbahay, "May naglilinis po ba sa punso?" Biglang tumahimik ang usapan. Isang lalaki ang sumagot. Mababa ang boses. "Hindi yan nililinis. Yung marka, kusa yan." Hindi na ako nagtanong pa. Ilang araw ang lumipas, sinimulan ko ang pag-ayos ng bahay. Kahoy ang sahig, luma ang dingding. Sa ilalim ng bahay may espasyo, karaniwan sa probinsya. Isang hapon, habang naglilinis ako sa ilalim, may nakita akong maliit na hukay. Hindi natural ang pagkakagawa. Parang sinadyang hukayin, tapos tinabunan ulit. May kakaibang amoy. Amoy lupa at parang kandila. Nang tanungin ko si Mang Efren tungkol doon, matagal siyang hindi sumagot. "Tinatabunan lang namin yan," sabi niya, para hindi magalit. "Magalit sino?" tanong ko. Hindi siya tumingin sa akin. "Kapag may nahulog dyan," dagdag niya, "huwag mong kukunin." Kinagabihan may nangyari. Habang nasa kama ako, narinig ko ang mahihinang yabag sa ilalim ng bahay. Hindi mabigat, hindi rin mabilis. Parang bata. Tapos may boses. Hindi malinaw ang salita, pero malinaw ang tono. Naiinis. Tumigil ang yabag sa mismong ilalim ng kama ko. May kumatok. Hindi sa pinto, hindi sa bintana, sa sahig. 3 beses. Tok, tok, tok. Nang maglakas loob akong sumilip sa pagitan ng sahig, may nakita akong anino. Maliit, ngunit mali ang hugis. At bago ako makasigaw, may narinig akong bulong. Malapit na malapit sa tenga ko. "Hindi ka pa nagpapaalam." Hindi agad ako nakagalaw. Matapos kong marinig ang bulong, "Hindi ka pa nagpapaalam." Yun ang sabi ng bumulong sa akin. Paulit-ulit yun sa isip ko, habang nakatitig ako sa madilim na ilalim ng sahig. Wala na ang anino, wala na rin ang yabag. Pero ramdam ko, may naiwan. Parang may nakatingin pa rin. Hindi ako nakatulog ng gabing yun. Kinabukasan, napansin kong may kakaiba sa katawan ko. Mabigat ang pakiramdam ng dibdib ko. Parang may nakadagan. May bahagyang pamamanhid ang kaliwang braso ko.
At sa tuwing titingin ako sa direksyon ng punso, sumasakit ang ulo ko. Lumabas ako para magpahangin. Mas malinaw ko nang nakita ang punso sa liwanag ng araw. Mas malaki ito kaysa sa inaakala ko. Halos kasing laki ng maliit na kubo. At ngayong mas malapit ako, napansin kong may mga bakas ng paa sa paligid nito. Maliit pero malalim, parang mabigat ang tumapak. Sinabi nang huwag kang lalapit. Muntik na akong mapatalon sa gulat. Si Mang Efren pala yun, nakatayo sa likod ko. Hindi ko po sinasadya, sagot ko. Parang may gumalaw kasi kagabi. Huminga siya ng malalim. May narinig ka ba? Nag-atubili ako pero tumango. Hindi na siya nagulat. Hindi ka nagpaalam, sabi niya. Halos pabulong. Ano po ang ibig sabihin nun? Tumingin siya sa paligid. Parang sinisigurong walang ibang nakikinig. May nakatira dyan, sabi niya. Matagal na, bago pa ang baryo. Duwende? Tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Mas matanda pa sa tawag na yan, sagot niya. Dinala niya ako sa likod ng bahay niya. Doon, may lumang bangko sa ilalim ng puno ng mangga. Umupo kami roon at doon niya unang kinuwento ang nangyari. 15 taon na ang nakalipas. May isang pamilya raw na lumipat sa San Isidro. May dalang mga makina. Plano raw nilang patagin ang lupa sa paligid ng punso. Ayaw makinig sa babala ng matatanda. Unang gabi pa lang, nawala ang bunso nilang anak. Natagpuan kinabukasan. Buhay, pero hindi na nagsasalita. At sa palad ng bata, may nakaukit na simbolo. Parang bilog na may guhit sa gitna. Kasunduan, sabi ni Mang Efren. Kaya simula noon, walang humahawak sa punso. Yung hukay sa ilalim ng bahay ko, tanong ko. Napayuko siya. May nahulog na alahas dyan dati. May kumuha. Hindi na namin nakuha ulit, sagot niya. Kinagabihan, mas maaga akong pumasok sa kwarto. Nagpa siya akong magpaalam. Hindi ko alam kung paano, kaya ginawa ko ang alam ko. Naglagay ako ng kaunting kanin at asin sa maliit na platito. Inilapag ko ito sa ilalim ng bahay, malapit sa hukay. Pasensya na po, sabi ko. Hindi ko po alam. Akala ko wala lang, hanggang sa mapansin kong nawawala ang kanin. Hindi kinain, parang kinuha. Kinabukasan, mas gumaan ang pakiramdam ko. Nawala ang pamamanhid. Bumalik ang sigla ko. Akala ko tapos na. Nagkamali ako. Ikatlong gabi, may nawala. Ang cellphone ko nawawala. Iniwan ko ito sa mesa. Pagbalik ko mula sa kusina, wala na. Wala ring bakas ng pagpasok. Sa sahig, may nakita akong bakas ng putik papunta sa ilalim ng bahay. Bumaba ako na nanginginig ang tuhod at doon ko nakita. Sa tabi ng hukay, nandoon ang cellphone ko, basag ang screen. At sa likod nito, may maliit na marka ng kamay, parang pinisil. Maya-maya, biglang may gumalaw sa dilim. Hindi ko nakita ang muka, pero nakita ko ang mata. Hindi pula, hindi rin itim, parang lupa. At narinig ko ang boses. Mas malinaw na ngayon. Hindi sapat. Tumakbo ako pabalik sa bahay. Nagsara ng pinto at doon ko napagtanto, hindi lang pala paglabag ang nagawa ko. May hinihingi sila. At sa baryong ito, kapag may hiningi ang nasa punso, may kapalit na tao. Hindi na ako pumasok sa trabaho kinabukasan. Hindi ko rin binuksan ang ilaw ng bahay. Pakiramdam ko, kapag nakita kong malinaw ang paligid, mas lalo akong matatakot. Umupo ako sa gilid ng kama. Hawak ang basag kong cellphone. Paulit-ulit na iniisip ang sinabi ng nilalang sa ilalim ng bahay. Bandang hapon, dumating si Mang Efren. Hindi siya kumatok. Basta na lang siyang pumasok. Parang alam niyang gising ako. Nagsimula na, sabi niya. Ano pong nagsimula? Tanong ko. Kahit alam ko na ang sagot. Umupo siya sa bangko sa tapat ko. Mabigat ang mukha niya. Parang mas matanda kaysa kahapon. Kapag humingi na, hindi natitigil yan, sabi niya. Inaalok ko na po sila, sagot ko. Kanin, asin, umiling siya.
Hindi pagkain ang kailangan nila, sabi niya, kundi kapalit. Dinala niya ako sa bahay ng pinakamatandang babae sa baryo. Siya raw ang tagabantay ng mga kasunduan. Doon ko unang narinig ang buong katotohanan. Matagal na raw may nakatira sa ilalim ng lupa ng San Isidro. Hindi sila masama sa simula, basta may hangganan. Noong unang panahon, pumayag ang mga tao na huwag gagalawin ang punso. Kapalit nito, ligtas ang ani, tahimik ang gabi, at bihira ang sakit. Pero may kondisyon. Kapag may lumabag, may kukunin sila. Hindi agad, hindi lantaran, unti-unti. Ano pong kukunin? Tanong ko, na halos hindi na lumalabas ang boses ko. Tumingin sa akin ang matanda. Yung pinakamadaling bitawan. Sagot niya, yung walang ugat. Napatigil ako. Dayo? Bulong ko. Tumango siya. Biglang bumigat ang paligid. Parang lumiit ang kwarto. Doon ko naintindihan kung bakit tahimik ang baryo. Kung bakit walang umaalis at kung bakit walang tumututol. Ako ang napili. May paraan pa ba? Tanong ko. Meron daw, pero mas masahol. Kailangan ko makipag-usap. Hating gabi, dinala nila ako sa punso. Walang ilaw, walang dasal. Tahimik lang ang mga tao sa paligid. Nakayuko, parang ayaw makakita. Dinala nila ako sa harap ng punso. Umalis sila agad. Mag-isa lang ako. Lumuhod ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Pasensya na, bulong ko. Kung may kailangan kayo, sabihin nyo. Matagal ang katahimikan. Hanggang sa gumalaw ang lupa. Hindi pumutok, hindi gumuho. Parang bumukas. May umangat mula sa punso. Hindi siya maliit. Mas mababa lang sa tao, pero malapad. Baluktot ang katawan. Parang matagal nang hindi nakakatayo ng tuwid. Ang balat niya, kulay lupa. Basang lupa. Amoy ng ugat at amag. Ang mga mata niya, walang puti. Mananatili ka, sabi niya. Ako lang po, tanong ko na nanginginig. Tumitig siya sa akin. May iiwan, sagot niya. Doon ko naintindihan ng totoo. Hindi pala agad-agad ang kapalit. Unti-unti. Paglipas ng mga linggo, nagkasakit ako. Hindi malubha, pero hindi rin gumagaling. Nawalan ako ng gana umalis. Nawalan ako ng gana tumawag sa pamilya ko. Parang may humihila pababa sa akin. Hindi sa lupa, kundi sa isip. Napansin ko rin na mas kabisado ko na ang baryo kaysa dati. Alam ko kung sino ang lalabas, kung sino ang hindi. Alam ko kung kailan uulan. Alam ko kung sino ang may balak umalis. At tuwing may dayong dumarating, masakit ang ulo ko. Parang may nagbubulong. Pagkalipas ng 3 buwan, tapos na ang kontrata ko. Nag-impake ako. Walang pumigil. Nang umalis ako ng San Isidro, akala ko tapos na. Pero ilang linggo matapos noon, nagsimula ang panaginip ko. Nasa ilalim ako ng lupa, hindi ako makagalaw. Nakikita ko ang punso mula sa loob. May bagong dumarating, may bagong tumitingin, at may boses. May iiwan. Hanggang ngayon, buhay pa ako. Nakaalis ako, pero tuwing dumadaan ako sa probinsya, may mga lugar na masakit sa mata. May mga lupa na parang humihinga. At alam ko na ngayon ang sikreto ng kapis. Hindi lahat ng umaalis ay talagang nakakaalis.